as my opening word of God, that all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good works. Samahan niyo po akong manalangin. Salamat po, Diyos. Tunay nga, O Lord, presensya mo pa lang ay okay na sa amin. Sapagkat sa presensya mo, Lord, ay may kapayapaan, may kagalakan. Thank you, Lord, for this beautiful morning that you have given us today. Samahan mo po ang iyong lingkod sa pagsiwalat ng iyong salita. Buksan mo ang aming mga puso sa bagang ito for the correction that you have given us today, Lord. Na maging bukas ang aming mga puso, ano man ang correction na aming mapakinggan sa mga tao sa paligid namin, oh Lord, lalo-lalo na sa salita mo, Panginoon. Kaya thank you, Lord. I entrust everything unto you today, oh Lord God. Holy Spirit, be with us. Lead us today. Not my will, but your will be done, oh God. Thank you. I know, God, that your word is already anointed. And hide me in your back, being a vessel of your word, oh God. Thank you. Your name be magnified and be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. So, narinig po natin ang salita ng Diyos is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Kasi magang ito, I would like to share accepting God's correction. So, the natural man doesn't like to be corrected. Amen. Ang tao kasi yung naturalesa ng tao, ayaw niya na nakukorek. Lagi niyang binabalidates yung action niya. Lagi niyang pinapatunayan yung action niya. And evidently, perfection is beyond our powers. Therefore, we need correction. Amen. Our ways are not always right. So therefore, we need correction. Seemingly minor mistakes, minsan nalalagay tayo sa mga panganib, the entire course of a person's life. Therefore, we need correction. Minsan, this accentuates or napapatingkad nito on the positive impact of embracing God's correction as it leads to righteous living and radiant, enduring influence like a bright light. This perspective views correction as a loving guidance from God, essential for spiritual, physical growth, and a bright future. It is really good for us to always be corrected. Lalo na tayo mga lingkod ng Diyos at tayo mga naniniwala at sumusunod sa Panginoon. Kung kaya naman nakakarating tayo sa panahon na tayo nagagamit ng Panginoon because of all those correction na na-encounter natin. Kasi kung walang correction, hindi tayo magiging karapat-dapat sa Panginoon. If we don't accept all those correction na all true bago tayo nagamit ng Panginoon, all those things ay ginamit ng Panginoon para tayo maging matatag na Kristiyano. Ano man ang bagyo dumating sa buhay natin, because we've been corrected and we accept the correction. Kaya naman tayong lahat ay nakatayot, matatag, madaling araw pa lang gising na. Talagang sacrificing their sleep, sacrificing the time to sleep because of those corrections that we receive. So Proverbs 15:32 says, those who reject discipline only harm themselves. But the one who heeds correction gains understanding. Amen? Pinapahamak daw ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral. Ngunit ang nagpapahalaga sa paalaala ay nagdaragdag ng kaalaman. Marami po sa atin, maraming mga Kristiyano, lalo na sa panahon na napakaraming kaguluhan ang nangyayari sa buhay natin. Minsan tumitigas yung puso natin eh. Kahit mali na yung ginagawa pa rin. Tapos pag nakarinig ng correction, nagagalit. The Bible says, no, ipinapahamak lang daw natin ang sarili natin pag ayaw nating makinig sa pangaral. Pangaral is for us. Para tayo ay matuto. No? Ngunit sabi ang nagpapahalaga sa paalaala ay nagdaragdag ng kaalaman. Not knowing when somebody is telling us not to do this,
o nagpapaalala sa atin, it is for us. It's for our sake. Para sa atin sariling kaalaman. Na dadagdagan yung kaalaman natin. These things, mangyayari ang mga bagay nito if we have a humble spirit. Meron tayong mababang puso. We always just receive what we heard, lalo-lalo na pagpaalaala sa atin. Amen? Sabi nga ni Zephaniah 3, verse 7. Again, I said, surely you will fear me. You will accept correction. Then your dwelling would not be cut off according to all that I have appointed against you. Howsoever, I punished them, but they rose early and corrupted all their doings. Amen? Sabi niya, tiyak na matatakot na siya sa akin. Tatanggap na siya ng aking pagtutuwid. Hindi na niya ipagwawalang bahala ang mga paalaala ko. Ngunit lalo pa siyang nasabik gumawa ng masama. Beloved brethren, sabi po ng Proverbs 12:1, to learn, you must love discipline. It is stupid to hate correction. Grabe no? Even the Bible said, pag hindi tayo tumatanggap ng correction, the Bible called us stupid. Talaga naman para tayong... Kasi when we listen to the correction, ang mga taong nakikinig daw ng correction, yun yung mga matatalino. Pag hindi tayo nakinig ng correction, the Bible call us stupid. Men, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ng matigas na ulo. Yun ang maganda, mas maganda sa Tagalog kasi hindi na stupid, matigas lang ang ulo. Amen? People generally dislike receiving correction. While the immediate reaction to correction may be negative, it's important to recognize its value in learning and development. Mas mabuti pa talaga na makinig tayo. Importante po na mapakinggan natin ang mga correction ng mga tao sa paligid natin. Huwag natin itong tanggap. Sometimes kasi pag kinokorek tayo, negative yung dating sa atin eh. So, kung open ang heart natin, mababa ang puso natin, every correction na tanggapin natin. So, hindi tayo nagiging mangmang, hindi matigas ang ulo natin. We can easily adapt the correction. And then, whatever mistakes that we made, and then somebody will correct us, at least, ito yung turning point na natututo tayo. Hindi tayo nananatiling mangmang, hindi tayo nananatiling matigas ang ulo. We just open our heart, and then we will grow spiritually. Sabi nga, anyone who is not growing spiritually hates correction. Yun lang, makikita natin sa mga Kristiyano yun. Yung mga hindi lumalago, kasi hindi nagpapakorek. Kitang-kita natin yan. Pero tayo mga nagko-correct, tayo mga nagre-review, we try to love them. Make them see, maramdaman nila kung gaano natin sila kamahal. Kahit na 10 taon mo lang hawak yan. 10 years mo nang hinahandle. 10 years mo nang inaalagaan. Ayaw pa rin magpakorek. Then, ang dapat na lang natin gawin, iparamdam natin sa kanila yung pag-ibig ng Diyos. Mahal natin sila. Amen? Kaya nga sabi ng 2 Timothy 3:16 na it is used, the word of God is used for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, sa pamamagitan na pag-train natin sa kanila sa katuwiran, ipakita natin sa kanila ang imahe ng Panginoon sa ating mga buhay. Sometimes kasi tayong nagko-correct, tayo rin pala yung tinuturuan eh. No? Akala natin minsan, lagi tayong tama. Pero, when we correct them with love, with passion, mararamdaman nila at makikita nila sa buhay natin na tama tayo. So why we need to be corrected? Bakit ba? Kailangan nating i-correct. Sabi po ng Hebrew 12:11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Amen? Napakasarap pong basahin ang salita ng Diyos na pag alam natin na pag dinidisiplina tayo ng Panginoon, hindi ito madali. Parang gusto mo lang umayaw, ganyan ba dyan? Parang gusto mo lang pahinga ka muna. But no, it is not pleasant, it is painful. But dahil sa sakit na nararamdaman natin, hindi natin namamalayan, we are growing spiritually. Pag napagtagumpayan natin ito, hindi mo nakikita ang sarili mo, namumunga ka na.
Dati magagalitin ka, hindi ka na magagalitin. Payapa na yung isip mo. Tahimik na ang kaisipan mo. Hindi ka na laging nakasigaw, hindi ka na laging nakabulyaw. Amen? Sapagkat natitrain tayo sa mga disiplina na sa buhay natin bilang Kristiyano, we are on train. Sabi nga ni sino ba yung pastor na yon? That our life on earth is a test. Every single time, every single minute of our life here on earth is a test. Lagi tayo nasa pagsusulit. Lahat ng tao makakasalamuha natin is a learning. Natututo tayo sa bawat tao na ating nakakausap. Amen? Sabi niya sa Hebrews 12:5-11, and you have completely forgotten this world of encouragement that addresses you as a father addresses his son. It says, my son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son. Endure hardship as discipline. God is treating you as his children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined and every man undergoes discipline, then you are not legitimate. Ba? Kung hindi tayo didisiplinahin ng Panginoon, hindi tayo correct ng Diyos, hindi niya tayo anak. But because anak tayo ng Panginoon, He loves us, He cares for us. Amen? He cares for us. Kung talagang dinidisiplina tayo, nakakaranas tayo ng mga pa-correction dahil mahal tayo ng Panginoon. Not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live? They disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplined us for our good, in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Nakikita natin na ang mga bata lumalaki yan ng maayos dahil dinidisiplina, pag nagkakamali, kinokorek pag hindi tama ang ginagawa. Ganon din po tayo. Pag nakakaranas tayo ng pagdisiplina ng Panginoon, nakaranas tayo ng pagkokorek ng Panginoon, at ang mga tao sa paligid natin ang ginagamit dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? Kaya pag dinidisiplina tayo, wag tayo nagtatanong, wag na tayo nagagalit, wag tayo nagre-react. Instead, tanggapin natin. Thank you, Lord, for discipline. Thank you, Lord, for those people that you use na kinukorek ako. Dahil kung walang nagkorek sa atin, we are not here right now. Nandun tayo sa labas, nagwawalwal. Amen? As I was one of daming correction ang ginawa ng Lord sa akin. As in, grabe yung buhay ko talaga noon. I know na alam nyo kung anong pinagdaanan ko. But praise the Lord. Praise the Lord talaga. Pag naaalala ko yung buhay ko noon, I cannot help but tears are always falling on my eyes. Kasi parang ang hirap isipin na si Ethel noon, ganito katindi. At sa mga correction sa pagdidisiplina ng Panginoon, ang dami-dami kong pinagdaanan na halos hindi na kayang lakaran ng isang mananampalataya. But praise the Lord talaga. I'm here and the Lord has entrusted me this ministry na yung taong walang kakayanan, yung taong walang may pagmalaki kundi ang Panginoon. Every time I go back, I remember all those days na kinokorek ako ng Diyos. Dinisiplina ako ng Panginoon. It's really hard with 3 children. But glory to God. Yung mga nagpapakorek, nagpapadisiplina sa Panginoon, may mangyayari sa buhay natin. And you will see how good God is. He never fails us. Lagi niya tayong sasamahan saan man tayo pumunta. Ano man ang laban meron tayo, you remain standing in the presence of the Lord because of Him. Kaya I'm very thankful talaga dahil ang Diyos, dinisiplina ako, kinorek ako. Mga tao sa paligid ko, pagsabihan ako, gano'n na lang, halos hindi ko kaya tanggapin yung mga naririnig kong salita. But I know God is correcting me through those people na ginagamit niya. Kaya bilang mga nananampalataya, di na uso ngayon yung nag-iinarte mga Kristiyano. Dapat ang mga Kristiyano ngayon, wala na mga puso, yung durog na yung puso para pag pinagsabihan tayo, tanggap lang tayo ng tanggap. And then we learn from our mistakes.
Hindi pa pwedeng mistakes ngayon, mistakes bukas. Sa susunod na araw, puro mistakes na lang ginagawa natin. Siguro pwedeng palitan na lang yung pangalan natin ng mistakes. Amen? So, by the correction and disciplining of the Lord, here I am. I experience how God good is, how powerful Jesus is. Ano yung kayang gawin ng Panginoon sa atin pag sumunod tayo, pag nagpa-disiplina at nagpa-correct tayo. Amen. And how to deal with being corrected. Paano ba daw natin ididito? Sabi niya, nalimutan na ba ninyo sa Hebrew 12:5 and 6 ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwig ng Panginoon. At huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Sobra-sobrang palo ang inabot ko sa Panginoon. But praise the Lord. I know everything that happened, mga palo ng Diyos sa buhay ko dahil sa mga bagay na nagawa ko noon. Tinanggap kong lahat yon, pinagpasalamat ko ang lahat na yon sapagkat sinabi ng Panginoon in 1 Thessalonians 5:17 o 18, give thanks to the Lord for this is His will. Kaya natutunan ko magpasalamat every time I feel hurt, every time na kinorek ako ng Diyos, dinisiplina ako ng Panginoon. Alam kong mahal niya ako and He wants to use me. Kaya kung nais mong gamitin ka ng Panginoon, magpakorek ka, kapatid. Kung nais mong malakasan kang gamitin ng Diyos, maranasan mo yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo, magpadisiplina ka sa Panginoon. Amen. A Christian growing spiritually accept correction from the Holy Spirit and others. So, yun. Kung gusto mong lumago spiritually, tanggapin mo ang lahat ng correction. Gagamitin ng Diyos ang mga tao at ang mga pangyayari sa buhay natin. When God corrects or instructs us, He is calling you to begin a journey of process. You can respond to Him by repenting, asking Him to forgive you for the extent to which you fell short and for missing the mark. Amen. So, repent agad. When God is correcting you, ibig sabihin may ginawa kang hindi tama, mag-repent ka agad. Huwag na patagal-tagal pa kasi sayang yung panahon. Sayang yung panahon, ibig na ginagamit ka na ng Lord, malakasan ka ng nakakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. Bata ka pa, huwag mo na antayin ng edad ka pa ng 50 bago ka mag-reply. And praise the Lord. Amen. Kailangan nating tumanggap ng mga correction, which is not easy, but dahil kasama mo ang Diyos, everything will be easy. Makakayanan natin lahat ng bagay. Taking correction means accepting that you are wrong and do the right thing. Tama naman po, di ba? Hindi ka naman ikukorek kung tama ka eh. Minsan may tama ka lang, kaya ka ayaw magpakorek. Kaya kailangan, wag magtama-tamaan. Pag mali, mali. And then pag mali ang ginawa mo, do the right thing. Nang kinorek ka, itama mo na. Hindi pabida-bida. Amen. You see Proverbs 14:12 and 16 says, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death or destruction. Akala lang natin tama, pero at the end of this, akala natin yung mga ginagawa natin tama, pero hindi natin namamalayan sa dulo nito ay kamatayan pala. Sabi niya, this statement emphasizes the human tendency to cling or to adhere to personal opinions and desires while ignoring God's wisdom and correction, ultimately leading to devastating consequences. Hindi talaga maganda pag tayo ay hindi nagpapakorek. Minsan, marami tayong mga desisyon sa buhay na tayo na yung nagdidesisyon. Sasabihin mo, God's willing, pero you do it yourself pa rin. Kaya at the end of the day, ikaw pa rin ang nagka-problema kasi hindi ka nakinig. Minsan nangungusap na si Banal na Espiritu, don't go there, but you still go there. Kasi akala mo kasi mas marunong ka pa sa Diyos. Amen. Minsan ganun talaga ang attitude natin eh. Sa ayaw at sa gusto natin tanggapin, magpa-correct tayo. Hindi tayo Diyos. Isa lang ang Diyos, ang Panginoon nating Jesus lamang. So when the Holy Spirit correcting us, listen. Listen, kailangan matutunan natin ang mapakinggan ang tinig ng Diyos. Ang mga bagay na hindi karapat-dapat, ang mga bagay na mabigat, ang sitwasyon, yung pagdidesisyon mo, parang hindi ka mapakali. Hindi yan parang galing sa Panginoon. Sapagkat ang decision making na maayos, na maalwan sa buhay mo, maluwag sa puso mo, yan ang galing sa Panginoon. Hindi ka na pahihirapan ng Diyos sapagkat ang lahat ipapabor niya sa atin. Amen.
Excuse me. Ewan ko ba, Amen. nagtuturo na ako, hindi tumitigil yung mata ko sa pagluha dahil sa mga correction at pagdidisiplina ng Panginoon. Sobra-sobra po. Hindi po ito basta-basta. Huwag natin baliwalain ang mga correction na nararanasan natin sa Diyos. Sapagkat dito po tayo lalago. Dito tayo makakapagpalipat ng mga bundok-bundok na problema. Amen. Hallelujah. So, ang Biblia natin is a source of correction. Is a widely considered a source of correction. The Bible himself. Dahil ang salita ng Diyos ay Diyos. When you read the Bible, you are talking to God. God is talking to you. I mean, makikita mo doon habang binabasa mo, may sinasabi ang Diyos sa'yo. Paano kung hindi ka nagbabasa? Hindi ang Diyos ang may sinasabi sa'yo, ang mundo. And then you listen to the world. Kaya naman lagi tayong napapahamak. Imbis na nandun ka na dapat sa ikalimang baitang, balik ka na naman sa number 1 na baitang na hagdanan. Balik ka ulit. Amen. Kaya every scripture is given to us to correct our lives. As 2 Timothy 3:16, to correct our lives. Every scripture, sabi Proverbs 12:1 concludes in another translation that whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates correction is stupid. Kaya huwag na tayong magpatanga-tanga. Huwag na tayong magpakamangmang. When something happened to us, that means kinikorek tayo na Lord. Isipin agad natin what we've done in the past. This is the correction of the Lord. Dinidisiplina ako ng Panginoon. Ayaw ng Diyos, nagawin ko na yung paulit-ulit. Gusto ng Panginoon, tama na, maka-move on na ako. Mag-move on na ako sa salita ng Panginoon. Hallelujah. The Bible says, whoever hates correction is stupid. It is stupid to hate being corrected. Sayang, pag kinorek tayo, wag na natin, gawin natin itong learning process. Hallelujah. No wonder si Jeremiah prayed for God to correct him. Even he knew he needed correction. Jeremiah the prophet, alam niya na nangailangan siya ng correction ng Panginoon. Sa Jeremiah 10:23-24. Sabi niya, Lord, I know that a man's life does not belong to him. Alam niya, yung buhay niya hindi sa kanya. Alam niya na ito sa Panginoon. Nor can his steps be determined by him. Lord, correct me in righteousness and do not rebuke me in anger, lest you bring me to nothing. Amen. Even Prophet Jeremiah, talagang inihiling niya sa Panginoon, correct me, Lord, in righteousness. Kung mali ang ginagawa ko, ituwid mo ko, Panginoon. Minsan kasi ang Kristiyano, alam ng mali, tinutuloy pa rin. Matigas ang ulo. Dapat sa ating mga Kristiyano, and I pray sa buong Shalom Christian Fellowship, buong Hong Kong at Pilipinas, lahat nagpapakorek, walang matigas ang ulo. Amen po, Pastor Jimmy, mga pastora. Amen. Hallelujah. Amen. Jeremiah's prayer demonstrates his faith and trust in God, even amidst struggle and doubt. He acknowledged God's right to correct him, but also expressed his fear of being consumed by God's wrath. Takot siya sa galit ng Diyos. Takot si Jeremiah na magalit ang Panginoon. Kaya naman, mas pinili niya na, in-acknowledge niya ang correction ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Excuse me. Kaya yung bayan natin, nangangailangan talaga ito ng correction. Kinokorek ang ating bansang Pilipinas. Amen. Sobra-sobra na ang nangyayari sa bansa natin. Sobra-sobra na yung burden na nilagay ni Lord sa puso natin for us not to stop praying for Philippines. Sa ngayon lang, ngayong umagang ito lang, merong malakas na bagyo na si Ramil na humahampas na naman sa Laguna. Sobrang lakas ng hangin at sobrang lakas ng ulan. So why accepting correction important? Because correction saves us from the wrath of God and destructions. In Romans 5:9. And also in Proverbs 15:5 says, a fool rejects guidance, discipline, while a wise person listens to correction and benefits from it.
we will benefit from correction. Tayo yung makikinabang sa correction na natatanggap natin. Mula sa tao sa paligid natin, mula sa Panginoon. If people correct us, say thank you. Because they love us, they care for us, especially the Lord. When God correct us through His Word, di ba? Minsan nakikinig tayo ng preaching. Sasabihin mo, ako na naman ngayon ng topic. Lagi na lang ako pinaparinggan ni Pastor. No, the Word of God is sharp. Yun yung nagko-correct sa atin because God love us. Alam ng Diyos ko ano yung pangailangan natin. Yung mga pastor, hindi naman nila alam kung pinagdadaanan natin eh. But when they speak the Word of God, yun na, nararamdaman natin yung sakit dahil nangungusap ang salita ng Diyos, ang Panginoon sa atin. Kino-correct tayo. Amen. The Bible emphasizes the need for correction and the positive consequences of accepting it, such as increased knowledge, understanding, and wisdom. Amen. Pag nagpa-correct tayo, pag tinanggap natin ang mga correction, it will increase our knowledge. That mararagdagan ang ating kaalaman. Then next time, may mga tao makakaranas kung ano yung naranasan mo, you will share what you heard. You will share what you experience. No? Hindi ka na naintindihan mo na nagkaroon ka ng wisdom. Maia-apply mo ito sa buhay mo. Proverbs 15:32, correction ultimately frees us from ignorance and destruction. It prospers us. It aligns us with God's will and plan. Amen. Hallelujah. Ito yung nagpapayaman sa atin ng kaalaman. Ina-align tayo nito sa kalooban at sa plano ng Panginoon. Totoo naman pag walang nagko-correct sa atin, we just do whatever we want to do. So how God does correct us? We are corrected through God's word. In Psalms 119 verse 105, the word of God is a lamp to my feet and a light to my path. Siya yung ilaw na tanglaw sa ating daan. Hindi tayo maliligaw, hindi tayo madadapa. Hindi tayo mapupunta kung saan-saan dahil meron tayong tanglaw sa ating daraanan. God corrects and guides us through reading His Word, the Bible. The Bible is not a merely human writing. It is inspired by God. So therefore, a valuable tool to spiritual growth and guidance. Katulad ng sinabi ng 2 Timothy 3:16. Amen. So again, Job 33:14-18 states that God often speaks to us and correct us through dreams, visions to warn us and prevent us from wrongdoing or destruction. Andito na sa atin lahat, ibinigay na lahat ng Panginoon ang salita ng Diyos. No, mabasa lang natin ito. It will correct us, it will speak to us and correct us sa pamagitan ng mga panaginip, ng mga visions, ng mga pangitain na magpe-prevent sa atin para hindi tayo makagawa ng mga maling bagay. You will also be corrected when you listen to the sermon being preached by the servants of God. God uses various methods to correct us. If we are sensitive to these corrections or warnings, we will understand and have a bright future. Amen? So pag may preaching dyan, listen. Excited. Dapat ma-excite tayo. Ano naman kaya i-correct sa akin ni Lord? Kasi the more correction, the more we learn. Mas maganda yung marami tayong nararamdaman sakit. Dahil habang nararamdaman natin mga sakit na yun, natututo tayo. Hindi na natin ginagawa ang mga bagay na dapat hindi gawin. Those who correct you help you to grow. This can be your spouses, yung asawa mo, anak mo, kaibigan mo, yung mas bata sa'yo, yung mas matanda sa'yo, yung mga pastors, believers, prophets, your father, and your mother. Minsan kasi pag kinokorek tayo na mas bata sa atin, ayaw nating pumayag. Ba't mo ko i-correct? Mas matanda ako sa'yo. But we don't even know. Diba? Sino ba yung sino nga yung Jello? Yung ginamit na hayop para i-correct si Laban ba yun? Balaam. Sino po? Balaam. Yan nga, si Balaam nga, si Balaam. Kinorek siya. Nagsalita yung hayop. Paano mangyari sa buhay natin ngayon yun? Natakot tayo. Kasi may mga mas bata sa atin na kinukorek tayo. Yung iba, pag matatanda na, minsan tayo mga pastor, ayaw natin magpakorek. So, kailangan tanggapin natin lahat ng koreksyon. Kanino man ito nanggaling, sa mas nakakabata sa atin. O sa anak natin, minsan, kinokorek tayo ng mga anak natin. Ano ba yun, ma? Ba't ganun? O dahil porke nanay tayo, porke tatay tayo, ayaw natin maniwala sa kanila dahil anak lang natin sila. Which is wrong. We need to be corrected by anybody. Minsan sila yung kinakausap ng Panginoon To test us, makikinig ba tayo kung anak natin ang
gagamitin? Makikinig ba tayo kung yung mga bagong pasok sa church ang gagamitin? The Bible said yes, we have to listen to everybody. Kahit sino pwedeng gamitin ng Panginoon. Huwag na nating antayin magsalita yung inuupuan natin para tayo i-correct. Amen? Mamaya nandiyan ka nakaupo, tapos tulog ka pala. Iko-correct ka. Ihuhulog ka ng upuan mo para magising. Correction na. Gising ka na madaling araw para makinig, hindi para matulog. Amen? So, a wise son, sabi sa Proverbs 13:1, a wise son listens to his father's advice, but a proud son will not listen to correction. So let's be a wise man. Maging wise tayo. Huwag tayong makinig tayo sa mga advice ng mga tao sa paligid natin. Lalong-lalo na ng ating mga pastor. Sapagat ang pastor natin, sila yung kinakausap ng Panginoon. Although lahat tayo kinakausap ng Diyos. But the pastor has the authority to correct us, to rebuke us, and to love us. Amen? So don't be proud. Sabi niya, don't hate correction, accept it. Nobody is above correction. Don't be proud, resist, or get angry when corrected. It is God correcting you through others. Amen? Totoo naman yon. God is correcting us at He's using other people. In Romans 12:2, sabi niya, how to give correction. God's word must be the standard or measure of right and wrong for others. Kailangan may salita tayong backup. May backup tayong salita ng Diyos. Hindi pwede tayong correct ng correct. Tapos wala tayong backup na salita ng Diyos. Or nakikita ng tao sa atin kung ano yung pamumuhay natin when we correct others. Para makinig sila sa atin. Sabi niya, huwag na tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. It must be used to admonish those who are not acting in accordance with God's will. It must also be used to restore those who are acting improperly, enabling them to follow the path of God's word. Amen? So finally, God's word must instruct everyone in the path of righteousness, preparing them for every good work. In 2 Timothy 3:16-17, we must accept correction in order to repent and correct our mistakes. 2 Timothy 2:25, mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling marapati ng Diyos na sila'y magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. Amen? So pag magtutuwid po tayo ng mga tao sa paligid natin, siguraduhin natin na mahinahon tayong magtutuwid. Di tayo pagalit, di tayo nagtutuwid ng tao na parang mas marunong tayo kaysa sa kanila. We will do it with love, with compassion, para matutunan nila ang pagbalik sa Panginoon at magsisi at talikuran ng kasalanan upang makita nila at makilala ang katotohanan. Amen? Again, correcting others must be done thoughtfully, speaking the truth in love and with concern for their souls. The goal is to help them change, encouraging them to repent or correct their beliefs and behavior. Hebrews 3:13 says, exhort one another daily, as long as it is today, so that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Amen? So, this is how we respond to correction in Proverbs 29:1. He who, despite repeated rebukes, remains stubborn, will soon be destroyed without remedy. Kaya daw, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. In other words, when faced with correction, it is important to respond humbly. Seek God's guidance and repent of any mistakes. This includes acknowledging our need for improvement and actively seeking to align our action with God's will. Amen? So Proverbs 15:10 concluded that discipline is harsh for the one who leaves the path. The one who hates correction will die. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalaala. We don't want to die. We want to live with Christ. Finally, brethren, we all need correction. Let us pray for God to correct us. Pray that God would send someone into our life to guide us, correct us, and keep us in God's plan and path. If you hold a grudge against someone for pointing out your faults, forgive them now. Know that they are sent by God to keep you in His plan. Pray for a pure heart and a spirit of correction, for correction can keep you from ignorance and destruction. Proverbs 15:5, di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit tinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Correction prospers you and keeps you in God's will.
Proverbs 13:18, kahihiyan ng kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway. Ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. The only right attitude toward God's correction is gratitude and repentance. If you are wise, accept correction. To God be all the glory. Salamat po. Amen. Thank you, Amen. Lord. Amen. Amen. Thank you, Amen. Ethel. Amen, Pastor Ethel. Thank you po. It's Thank a you po. very powerful message about correction. So, it's God be the almost glory. 11. So, thank you so much. At ang ano ko lang, ang ganda talaga ng ma-rebuke tayo. Lalo na ang mga leaders. Tayong mga naka-log in today ay karamihan dito mature na kasi sino ba naman ang gigising ng Sunday day off ng 5:30? Mga leaders na. Pero dapat maalala natin na kahit rebukein tayo na mas mabata, mas lower than us, we must listen. Amen. O si Haring David, siya ang pinaka-powerful person during that time. But he committed a very serious sin, adultery with Bathsheba. Walang pikit mata ang lahat, walang pumapansin dahil siya nga ay talagang hari at pwedeng masa kanya lahat. Gumamit ng Lord ng isang taong si Nathan at nung kinausap niya si David, dinaan muna siya sa parable. Siyempre, yun nga, you have to be full of wisdom to confront a very high and powerful person. So, parable lang, sabi niya, may isang mahirap, isa lang ang alagang hayop, dumating yung mayaman, nung gustong kumain, hindi yung dala niyang hayop ang pinakatay niya, yung nag-iisang hayop nung mahirap na tao doon. So, galit na galit si David. Sabi niya, dapat parusahan at magbayad yan ng 4 times, sabi ni David. Tapos, bigla siyang ni-rebuke, you are that man. You are that man. So, the parable reveal his sin and then alam natin na nangyari. For 7 days, David did not eat. He mourned. Probably water lang. Talagang yun yung nakita yung repentance and then a man after God's own heart. And right after that, he is a changed man. So this is a good example of a leader being rebuked and then accepting it. Lahat ng tinuro ni Ethel, Pastor Ethel, ay totoo yan. Balikan natin mabuti. Kayong mga mature na, mga leader na, mga disciple maker na, mismong yung disciple mo ang gagamitin ni Lord. Yes, may dreams, may sermon, may vision, may word. But, ang tigas ng ulo hindi tayo nakikinig. So, darating ang time, may gagamitin si Lord na mga Nathan. At you should be like David. You will turn away from that sin and repent. Thank you so much. A very powerful word. Sana maulit to, Pastor Ethel at mga ibang pastora dyan. Thank you for logging in again. Maybe one more login kayo and then you can start on your own communities na. Mga Pastora Mercy, Pastora Mirna, Pastora Agnes, Pastora Sherlyn, Pastor Joel. And alam ko sila, Pastora Ethel, ginagawa na rin nila to sa D-Bay. So praise God. Shalom at nag-overtime tayo ng konti. Total, nagkaroon na ng praise report kanina bago nag-start. So, we will now close in prayer. God bless. Any more, Sister Marilyn pala? Amen. Amen. Thank you po, Pastor Ethel. We also